Mga sangkay, meron naman po ngayong kalat na video itong si Amy Marcos. At dito mga sangkay, naglatag siya ng mga matitinding pasabog. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook. Okay, ito, mga sangkay, pag-usapan po natin itong si Senator Amy Marcos na ngayon ay mayroon na naman pong binalibag ng mga pasabog mga sangkay. Nako, tungkol po sa kanyang kapatid ito. Talagang umiinit po, no? Hindi ko alam kung maayos pa itong pamilya nila mga sangkay sa pagitan kay BBM at kay Amy Marcos. Anyway, before tayo magsimula, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin itong pasabog po ni Senadora Amy Marcos. Ayan. Ito po yung part 2. Kasi yung part 1, napanood na po natin yan mga sangkay, no? Ilang minuto ba to? 2 minutes. Okay. Sige, tingnan natin. Kasi yung unang part, sinabi po ni Amy Marcos na hindi niya daw nagawa yung utos o bilin ng kanyang ama na bantayan si PBBM. Para bang bata si BBM, mga sangkay, na bantayan lagi. No? Ngayon, eto na. Part 2. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Eto, humingi siya ng tawad. Bakit? Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Panuorin muna natin ang buo. Diretso tayo. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. So, eto mga sangkay yung pasabog ni Amy Marcos. No? Nagsosorry siya kasi siya daw po ang nagpahamak. Well, balikan po natin. Ano ba talaga nangyari noon mga sangkay? Ito yung tinutukoy siguro ni Amy Marcos. No? Pakita ko lang sa inyo. BBM Sara 2021. Ito yung moment mga sangkay kung saan parang ang pagkakaalam ko kinausap po ata Bongbong. Pakita ko sa inyo para may ano tayo. Bongbong Marcos.
Ayan. Sara. Kasi ito yung moment na nagkita sila. Ayan, ito yon. Trending nga to sa social media eh. 2021. August 26, 2021, ito po ay sumabog. Sara Bongbong tandem in 2022, a marriage made in heaven. Sino may sabi? Si Amy Marcos. Why? Ito po yung larawan, mga sangkay, nilang tatlo, kung saan, ayon nga po sa mga report, si Amy Marcos daw po yung nangungumbinsi. Hindi ko pa po alam kung anong pinag-uusapan nila dito, kung ito ba ay patungkol sa pagka-presidente or pagka-bise. Basta wala pang pinal dito kung sino magpe-president, sino magva-vice. Okay, ganon, mga sangkay. Then it happened na biglang sumabog na nag-decide ang dalawa na mag-tandem at si Sara ang vice president. Tingin ko ito yung pinanguhugutan ni Amy Marcos. No? Ako wala naman akong parehas yan. Sabi ko nga, nag-mature ako sa politics, naintindihan ko yung mga bagay. Na hindi na nga po ako ngayon panatiko sa kahit na kaninong politiko. Iisa lamang po ang hinahangaan kong leader sa Pilipinas. Wala pong iba kundi si Apo Lakay yun. Si Ferdinand E. Marcos. Doon po talaga ako mga sangkay. Kumbaga yung prinsipyo niya, yung leadership niya, mga sangkay, that the whole world, mga sangkay, nakita po yun. Ngayon, yung politics ngayon is, hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi mo alam kung kapag ka mahina-hina yung utak mo, magiging diehard ka sa ganitong politician, magiging panatiko ka, and that is something, yan ang problema, kumbaga, sa panahon natin ngayon, because makikita mo yung ibang mga Pilipino panatiko sa ganitong politician, yung iba namang Pilipino panatiko sa ganito, so nag-aaway sila. Ang hindi nila alam na pare-parehas may mga personal agenda yung mga yan, 'di ba? Sabi pa nga po ng narinig ko, sa politika ngayon, walang permanenteng kaalyado o kaalyansa. Ang tanging permanente lamang yung interest. Yun ang kaisa-isa. Halimbawa, kapag wala nang pakinabang sa akin, then wala na akong interest sa'yo. I don't have any agenda with you, so let's break it up. Ganon, mga sangkay. So, ganun po ang politics ngayon. So, ngayon, okay, let's move on. Sa kanila, mga sangkay, ito po yung moment na kinukumbinsi daw ni Amy Marcos si Sara Duterte for a tandem. Okay, pero hindi pa malinaw kung sino then ang magpe-presidente at vice. Maybe this is the reason itong si Amy Marcos nagsalita dito na humihingi siya ng tawad. Ito yon, mga sangkay, yung unang part. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Pinahamak ko siya. Kasi ang dahilan di umano si VP, si Amy Marcos ang nagtulak. No. Pero, kumbaga, ang sinasabi po ni Amy, kung kasalanan niya, kung sana si Sara na lang ang presidente, wala daw sana ngayon si former President Duterte doon sa The Hague, at wala sanang nangiipit sa kanila ngayon. Parang ganun po yung dating ng tono ng pananalita ni Senadora Amy Marcos, no? Pero ayan na nga po, sa ginagawa niya ngayon, ang nasisira po yung pamilya nila, especially relationship nilang dalawa, kasi close to silang dalawa eh. Amy at PBBM, close sila eh, sanggang dikit. At hindi ko alam kung saan ang hugot nitong si Amy Marcos, dahil ba sa pagkakaibigan nila ni Sara Duterte, o dahil ba may humaharang, di ba sabi po niya may humaharang daw po kay PBBM, and who is that person na tinutukoy ni Amy? Si F. Liza ba, mga sangkay? Maraming chismis tungkol dyan, pero siyempre wala naman po tayong nakukumpirma. Ngayon, ang wasak na wasak dito is yung relationship nila ni BBM. Bago natin tapusin, ito, mga sangkay, pakinggan po natin itong
komento ng isa po nating kababayan. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, Kung buhay pa yung tatay mo ngayon, sa pinagagawa mo sa kapatid mong presidente, pinako na yung baba mo sa krus, tangina mo. So, yan, ano po ang iyong komento mga sangkay pambira? Palampasin nyo na yung bandang dulo. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po is Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.